Pag umupo Ano siya. parang pag umupo? Ano? Sige, ganun sa'yo po. ang galing. Ano? Kanang kapag ganito yung position ko, 5 minutes lang. May short ka ka? Wala, mahapit tong ano mo eh. Hapit na hapit eh. May short yan? May short ka? Parang sayang naman eh, malayo kayo eh. Palit kayo rin sa banyo. Hapit na hapit yung Pero pang sabi ng doktor, Ano po? kanang bawal daw. bawal daw hilutin. Anong dapat? Sige. Anong dapat? Bigyan lang ako ng vitamins. Binigyan ka ng vitamin. Ngayon, anong naramdaman mo ngayon? Umipekto, hindi. Ito naman tapos. Okay naman pala eh, huwag na natin galawin. Tama yun, kung sinabi ng doktor, tumugma naman, huwag na natin galawin. Wala na palang ano, wala na palang wala na akong dahilan para ayusin pa yan. Kung wala naman Yung ang masakit. parang pain reliever na binigay pa pag hindi makainom ng pain reliever. Kaya na naman, paulit-ulit lang mo naman. Ah, ganon. Bumubuti naman siya pag nakainom. Pero pagka umupo ka na naman ng 5 minutes, yan na naman. Kailangan yan, alam mo, hindi ako sa nagmamarunong, kailangan yan palitan ng posisyon. Akala ko kasi, nadali na ni Doc, okay na. Wala na akong karapatan pang baguhin ko pa eh, wala naman pala masakit. Eh kung inom, good, pagkalipas, wala na yung depensa ng gamot, yan na naman. Kailangan yan palitan ng posisyon. Okay? Lang nagdadalo. Ay, hindi po pwede kasi may ano yan, tawag nito, may side effect. Katagalan, katulad yan, bata ka pa. Pag nasanay ka ng nasanay sa pain reliever, pagdating mo ng mga 50, baka nag-ano ka na. Tawag ng dialysis. Sabi niya. Sabi niya, sa kanila rin galing yung sinabi ko eh. Yun ang worst case scenario sa mga medicine. Ang tawag doon is nephropathy. Nephropathy and neuropathy. Mataas yung uric acid ko kaya. Kaya pala eh. Wait, magbabago yung kwento. Huli niya sinabi, habang di ko pa kinakarate. Mataas ang uric mo. Gano'ng kataas? 127. 4.7. 4.7? Wala yan. Ano ka lang, nasa ano ka lang. Kumbaga, dalawa kasi ang ano, minsan 1 to 6, minsan 1 to 7. Depende sa ano, may ratio yan. Tatlo pala yan. Yung basa niyan, minsan 150 to 300 something, ganyan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pag nasa 7 ka na, 7.1, high na yan. Ngayon, 4.6 ka, ano pa yan? Balit pa yan. Puso ka rito. Balit pa yan. Kaya, ano pa yan? Hindi pa yan ano. Diyan ka lang. Alin pa, bukod sa tuhod? Katawan, buong katawan? Okay. Pero kung ikaw ay nag-9, naku, 8, hindi na kita kakaratingin ng ganitong gagawin mo sa'yo. Ang gagawin namin sa'yo, adjust tapos parang hapus baby lang. Pero sa'yo, papakarating kita kay Roy. Wala yan, kahit ako kumarating yan sa'yo, sa buhod mo. Sigurado kang 4 point, ano lang ha, 6 ha. Sige ka marainit. Pag ano, i-type nyo yung ano, para hindi kayo maligaw, i-type nyo, ano ba ang dapat na range ng uric? Ano ba ang tamang range ng uric? Uric acid. Kabilang side. Para hindi kayo maligaw. Meron na yan sa mga Google, sa YouTube, nandiyan na yan para, kumbaga, yun pala, ganito pala. So, hindi kayo maano. Relax. Hindi kayo maligaw, tihaya. Pero yung ganyan, tihaya. Yung mga ganitong 4 point ano lang, wala yan. Higa ka lang. Ngalay lang yan sa tuhod. Konting alog lang yan. Palitan natin ng posisyon. Malalaman mo yan, mamaya, di ba, uupo ka sa bus o sa ano, Tapos po. 5 minutes. Yan, obserbahan mo. Tingnan mo kung ano yung changes. Tapos naman siya sa motor. Kahit nakanggas, nangangalay, huwag mo labanan.
Tsaka tandaan nyo, pag severe na kayo sa uric, mga daliri nyo magbukol-bukol. Tsaka to, sumasakit. Sumasakit ba yan? Yan ang simula ng uric. Okay. Mga taba. Just diyan ka lang ha. Yeah. Pag ganun mo sa toilet, tumunog. Gusto kayo sa gitna, no? Ano lang, Taas mo yung balon. hindi siya talaga yung malakas sa tunog. Hindi naman kasi yan ano, hindi yan talagang pilay na pilay. Kailangan lang yan energy niyan. Kaya yun lang yan, okay plus na. Inhale. Exhale. Baka nga balakang ang tama niya eh. Nagra-radiate lang eh. Pag ganito ba yung ano mo, yung mga ganyan, o dito lang, dito sa ibabaw o sa likod, buong palibot. Dito lang. Pag ganun, ayun nga, balakang, pag ganun. Kita mo? Hindi yung uric basta-basta. Kasi pagka ano, alam naman natin yan eh. Tsaka tandaan nyo, pag may uric kayo, pag mataas ang uric nyo, huwag nyo i-massage. Kasi lalo na kayo malulumpo. Kaya ang kailangan dyan, tama yun, medication pag mataas ang uric nyo. Kaya yan. Tapos, after ng celery, carrots, green apple, cucumber, blender nyo yan. Baklas yan. Kung uric talaga. Baklas yan. Tapos, huwag kayong kumain ng ano, baka, baboy, red meat, yung mga tinatawag nating pamilya ng galunggong, magmula sa galunggong, tambakol, tulingan, yellowpin, marlin, huwag kayong kumain ng ganyan. Tapos, yung mga tuna-tuna na sa tilata, huwag kayong kumain yan, mataas ang uric niyan. Asin yan. Okay, bye. Yan ang, wag na wag yung kakainin, soft drinks, kape. Pahihirapan kayo ng ano, ng uric. Pero to, wala naman. Kulang ka lang ata sa massage eh. Mag-massage din kayo sa mga muscle nyo. Baka... Tapos yung mga basic na stretching, oh, dito sa singit, aabutin yan, tsaka sa tuhod. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos sa plus ng pao. Baka nakukulangan lang kayo sa mga stretch. Okay? Huwag kayong take ng gamot kasi gaya ng sinabi sa inyo, dialysis abutin nyo sa balang araw kasi pagka puro pain reliever, may epekto po yan. Sila rin mismo nagsasabi, inuulit ko lang. Habang bata, baka kaya ng mga cucumber celery yan, mga pagkain gulay-gulay lang. Baka kaya niya yan. Hindi sa gamot-gamot. Pagkagamot, masanay tayo magmula bata. Rumupok yung buto nyo. Pag rumupok yung buto nyo, hihina ang immune system nyo. Pag mahina yung immune system nyo, tatamaan na kayo ng kung ano ng sakit. Pag tinamaan na kayo ng kung ano ng sakit, alam nyo na. Dubai. Madubay talaga kayo ng maaga. Okay? Sige.
Sige nga, lakad ka nga. Lakad ka. Sige lang. Okay naman. Umupo kayo. Tapos, sige, magantay muna kayo dyan ng mga 5 minutes. Upo ka dyan. Parang magtawag muna kayo. Para obserbahan mo kung ganun pa rin. Okay? Sige, palit ka na. Tapos, dyan muna kayo sa labas. Ha? Okay, para